Hello everyone! Kamusta po kayong lahat? For today's video, bigla akong napaluwas sa Maynila dahil yung aking partner tinawagan ako, nasamahan ko daw muna siya sa biyahe niya dahil yung pahinante niya nga daw ay umuwi ng probinsya. Siyempre, sino pa ba yung tatawagan niya? Sayang naman kung iba yung kukunin niya, dati ko naman na itong ginagawa, sayang naman yung sahod. So, iyon na nga, kinaumagahan, nandito na kami sa Tarlac. Tarlac na pala yung biyahe namin at papunta na kami ngayon sa site kung saan ibababa yung mga pangarga namin. So, pagkatapos niyan, pagdating ko doon sa guard, ay yan, inasikaso ko na yung mga dokumento para maipasok na doon sa pinakababaan niyan, yung pangarga namin. Tara na! Alam nyo ba guys, dati nung nagpapahinanti pa ako sa partner ko, yung pinakagusto ko talaga ng mga biyahe, yung mga lalayo. Lalo na yung sa dati namin kumpanya na pinapasukan ng aking partner, yung mga biyahe talaga nun namin ay sobrang lalayo. Yung pinakamalayo na biyahe na napuntahan ko, na pangarap ko din talaga napuntahan ay yung Ilocos Norte, yung sa Pagudpo. Doon talaga kami nag-deliver yung sa mga windmill na yon, yung mga pakpak ng windmill, yon kami ang nag-deliver doon. Pag may mga hindi na umiikot, yon kami ang nag-deliver. Sobrang layo, ilang oras kang tumatakbo at masarap kasi marami kang mga tanawin na makikita. At andito na nga kami sa site na babaan nitong container. At bago ka pumasok dyan, titimbangin mo na yung lahat ng mga gulong na yan, yung bawat gulong na yan, tinitimbang. First time ko talaga na yung tinitimbang yung mga gulong. Doon kami magdi-deliver. Habang wala pa, nag-aantay pa kami ng tawag. Habang wala pa, ang init ng panahon. Dito muna kami naka-standby kasi wala pa daw yung magbababa, wala pa yung operator ng crane para magbaba ng pangarga nito. Kaya dito muna kami nakatambay. Dito muna kami sa mainit na tambayan dahil itong truck ay wala itong aircon, naka-electric fan lang. So, ang init. Tapos yung unit pa na dala-dala ng aking mahal ay hindi pa siya double top. Ano lang siya maliit. Kaya pag ganitong mainit, ramdam mo talaga yung ramdam mo talaga yung init. Tagus talaga sa balat. Yung dating niyang unit na ninadala, double top yun. Kaya pag mainit siya, pero hindi talaga ganito na mararamdaman mo talaga yung init. At saka aircon kasi yun. Wala, nagpalit siya ng unit. Umextra ako ngayon sa kanya dahil yung pahinanti niya umuwi ng probinsya. So, mahaba-haba to na wala siyang pahinante. Kaya, ako muna yung isinama niya. So, extra lang muna tayo ngayon. Pupunta na kami sa site dahil didiskargahin na kami. Ganyan kalapad din eh. Hindi ko alam kung ayan, mga ganyan yung pangarga namin, oh. Pero hindi ko alam kung ano yan. Kung, ano siguro yan? Gagawin ano? Yan o, building. Yan o. Yan yung laman ng container. Andito na kami sa site at napatras ko na din yung truck. Hindi na ako nakapag-video kanina habang ako ay nagpapatras ng truck dahil nga nakalimutan ko yung lagayan ng aking cellphone. At wala din talagang magbibideo sa akin dahil nga yung mister ko ay nag-aabante din ng kanyang truck. So, ayan. Tapos, inaantay ko yung checker. Kaya andito ako sa gilid kasi sobrang init. Inaantay ko yung checker para ibigay yung dokumento na hawak-hawak ko. Tatanggalin yung container, ibaba yan. Ganito siya ang pangarga namin, ganito. Di ba? Napakahaba, napakabigat. Kaya dapat hihilahin yan.
So, tinawag na nga kami dahil bubuksan na daw yung container. Kaya ayan, binubuksan ng asawa ko yung selyo. Napakahirap gawin yan, hindi ko kayang gawin yan. Pero kaya ko magbukas ng container. Pero nakadepende din talaga sa container kasi may mga container din talaga na mga matitigas. Kailangan talaga pukpukin para lang mabuksan. Pag mga ganon, syempre, may mga kasamahan naman kami. Kaya nakikisuyo na lang ako sa kanila na pakibuksan na lang yung container ko. Buti dito, hindi siya mahigpit. Ay, ala na, mahulugan ka. Mahulog yan. Yun nga, mali yung pangarga namin kasi ang nakalagay doon sa dokumento na dala namin ay yung mahaba na yon. Pero ang pangarga dyan sa container na yan, yung inilalagay sa bubong para hindi maging mainit. Hindi ko alam kung ano ang pangalan yon. Kaya ibinalik siya sa chassis, binuhatan naman siya ulit at ibinalik doon sa sa chassis. Okay. Yeah, bantay na! Ay, 1:14 na, pero hindi pa rin kami nadidiskarga. Sobrang init dito kasi walang mga puno. Tingnan mo, oh. Ano pala to? Ano, ano pala to? Sa ano pala to? Sa Coca-Cola. Nakita ko doon sa sa pangarga na mayroong pangalan. Kaya yung pinapatayo pala dyan ng mga planta siguro to ng Coke. Kasi malawak to eh. Ilang siguro to? Ilang square meter to? Hanggang doon sa, napakalapad. Ayan pa lang, natayong building. So, mahaba-habang gawain. Eh. Inuumpisahan na yung isang truck na binababa. Parang sa bubong yata yan eh, yung yung pang sa init, ano bang tawag dyan. Ngayon lang naumpisahan. Pagkatapos yan, kami na agad ang sasalang. At finally, diniskarga din nila kami kahit nga mali yung nakasulat doon sa dokumento pero binaba pa rin nila kami. At finally, natapos na naman yung isang buong biyahe ngayong araw na ito. Thank you Lord sa pagsama sa amin at pagbalik po sa Maynila. At dito ko na rin po tatapusin ang aking video at humihingi po ko sa inyo ng kahit isang subscribe po kung gusto nyo po yung mga ganitong video. Malaking bagay na po yun sa akin. Salamat. God bless you all. Thank you for watching.